Napaka-exciting po na naging laban sa last round po ng Grand Chess Tour Superbet Classic Romania 2025. Tandaan na leading po si Pragnanandha with 0.5 pero may mga nakabuntot po sa kanya tulad po ni Caruana, Alireza at MBL. Ang tanong, makahabol kaya ang iba para umabot po ng tinatawag na playoff? Magkakaroon kasi ng rapid game pag nagtaytay para malaman kung sino yung first place. Anyway, bago po natin silipin yung mga bakbakan para malaman kung sino ang magcha-champion, tingnan muna natin si Wesley So. Anong nangyari sa last round niya? Kasi natalo siya kay Prag kaya nagleading si Prag, diba? Sa pagkakataon ito, kalaban niya naman po si Noderbeck. Kailangan niya manalo para kahit papano makabawi sa rating. Anong nangyari? Puti si Noderbeck nag-C4 na sinagot po ni Wesley ng C5. English opening symmetrical. Tumira po ng G3, G6, gaya-gaya. Nag-Bishop G2, Bishop G7. Talagang pareho, ano? Knight C3, Knight C6, Knight F3. Yun, nag-iba na. Akala ko magna-Knight F6 din. So, ang tinira po is E6. Dito po siguro gustong pumunta niyan at maaring tumulak. Ito po yung tinatawag nilang English opening Pianchetto ultra symmetrical line. Ultra symmetrical. Parehong-pareho kasi. Anyway, nag-D4 po dito si Noderbeck. Medyo mabibigla ka. Pero yan po ay linya kasi pinapakain yung pawn pinapakain man yan, may sok pa naman doon, may bawi din eventually at may check pa dito. Kaya nga, ang itim na pipilitan po dyan, mag D5 lang. Pagka D5, kinapture yung pawn. Siyempre po, binawi. And then, nag-knight takes lang po sa may D4, tuluyan yung pawn na binigay kanina na sinagot ng knight E7 develop. Pagka knight E7, nag-castling po yan. Nag-castling din si Wesley, nag-bishop E3, and then tumira po ng knight sa may F5, hinahamon. Ang knight F5 medyo magugulang ka sa unip. Kasi pagka knight F5, pwede pong i-takes yan. And then, pagka bishop takes F5 mo, eto, libre oh. Pero okay lang kasi may capture din doon. So, basically, yung pala nangyayari dyan. Anyway, sinagot po yan ng queen lang sa may D2 na novelty na. Ibalik po natin, no? Ang dating ginawa dyan, nag-knight D4. Yung iba nag-queen takes D5. Pero yung queen D2, novelty po ng laro. First time nagamit yan at hindi pala yan tinitira before, no? Anyway, pagka queen D2, sinagot po yan ni Wesley ng D4. Hitting the bishop, nagumalaw. Nag-bishop lang po sa F4. Tapos sinagot ni Wesley ng D3. Aba, pinapalit lang. Pero pag kinapture mo yan, mangingisay ka. Kasi pagka takes po dyan, may bishop takes. Hitting the rook, hitting the knight. Kaya hindi pwedeng i-takes yan. Nag-E4 na lang. And then sinagot lang ni Wesley ng bishop G4. At alam niyo ba, ito daw pong posisyong ito ay masasabing lamang ng konti si Wesley. Ang problema ni Wesley dito, behind po siya ng 20 minutes. Natingnan niyo po yung oras and they're on move 15 pa lang. Pagka bishop G4, tumira po yan ng knight lang sa may C3. Bumalik agad kasi papasok po siguro, no? Parang binantayan since wala naman na itong ginagawa dyan. Umatras na sinagot ni Wesley ng pawn sacrifice, knight to D4. Para saan? Binibigay po yung pawn pero may check. Ayan. Kaya nga ang ginawa niyan, nag-F3 muna. Pagka F3, umatras at eto na. Queen takes D3, one pawn down si Wesley. Aba, nagkamali ba si Wesley? Hindi. Lahat po yan ay planado. Tumira po ng rook C8 with the intention to play bishop C4, tuhog po, no? Kaya lang, sinagot lang yan ng rook F2. At pagka rook F2, eto na. Tumira po si Wesley ng medyo aggressive, pero hindi siya number 1 move. Ang tinira kasi ni Wesley so dito, B5. Pero bago natin ituloy yon, ang best move daw po kasi sa kabila ka mag-aggressive, G4. Kailangan daw paalisin mo to. Like example, pakita ko lang G4 or G5 pala yan. Pagka-atras, knight takes F3. So, hindi ka pwede pumunta dyan. Mapipilitan yung bishop na yan, umatras po sa hindi magandang lugar. Like dito or dito. Ngayon, pag umatras siya, naharangan. And then, pwede ka na tumira dyan, bishop C4. Kahit pa paano yung bishop, lumayo. Ang pinili kasi ni Wesley sa kabilang side, nag-B5 po siya. Which is, hindi daw ganun kaganda, equal naman, kahit na 1 pawn down. Anong meron dyan? Abay, tutulakan po. Pagkatulak, pwede po atang tumalundon yung kabayo later on.
Di ba? May mga ganun threat, tapos pag gumalaw, may ganun dito eh. Tapos papapalit to eh. Papapalit. Anyway, nag-E5 yan. Ayun, no? Bakit siya nag-E5? Tinakpan po. Ito pong bishop. Pagkatakip, tinira lang ni Wesley ng bishop C4 na mali na naman. Bakit mali? Kasi, ibalik ko lang pinipilit po talaga ng engine. I-G5 mo, napakaganda doon natira yung G5. I-G5 mo. Pero hindi ginawa ni Wes eh. Same idea po, no? Ang kagandahan pa dyan, saan pupunta to? Pag dito nga, may knight takes eh. Pag pumunta doon, may kain dito eh. Pero tingin ko, ang worry dyan ni Wes eh, pag nag-G5 ka, magro-rook agad sa may dito or D1. I'm not sure which one. Baka ito. Kaso okay lang pala yan eh. Ayan, no? Kasi pag tinex mo, wala, talo yan. Kasi kakainin, kain, ganito. I'm not sure exactly kung ano yung na-miss ni Wesley doon, bakit hindi niya tinira yung G5. Pero ako sigurado ko nakita niya yan eh, sa linya. Anyway, ang tinira niya po nga, Bishop C4, tumakbo, and then nag-Queen B6 na kung saan lamang ang puti. Kasi 1 pawn down. So basically, wala na compensation. At pagkatuloy niya, Rook D1, develop lang din ng tore. Ayan, inangat na yung tore para umiwas na po yan sa mga check na ganon. No? Para hindi makain. Kasi ang next move ni Wesley, itutulak eh. Anyway, nag-knight E6, umatras, pinalit, capture, umatras yung bishop, pinalit, kinain po yung bishop na isa, kinain. So, ang ending, 1 pawn down si Wesley, pero ang weird po ng mga pawn structure nila pareho. At ang nangyari nga dyan, umatras yan, binigay yung pawn, binigay lang, pero hindi kinapture. Ano bang mangyayari pag kinapture? Let's say, bishop takes. Ano mangyayari? Bishop h6. Ayun. Walang depensa. Kaya lumapit yung king. Ayun. Tinulak yung pawn. Gumanon. Tinex yung pawn. Lumapit na yung king. Dinepensa yung f4 na weakness. Nag-bishop e6. And then h4 lang. At sa ngayon po, equal po ng pawn. Pero, parang mas alanganin si Wesley kasi eto, bantay sarado na po yung dalawang isolated eh. At ang nangyari nga po, Bishop H6, nag-bishop lang doon, lumapit yung king, ayan medyo pinapaganda yung position ng bishop, siguro dito lilipat. Hindi ako sigurado, pero pumunta doon yung king para makatras siguro yung bishop, ayan na, pumasok na yung kabayo, inatake, tumalon doon, at tinikman ni Wesley, so yan. So, ang ending, lamang daw po ang puti, kasi medyo cramp si Wes. Pero, opposite bishop. At eto nangyari dyan. Pagka rook a8, umangat doon, inatake na naman, tumakbo, and then bumalik para hindi makapasok yung tore. At ang ginawa niyan, pumasok pa rin. Pero si Wesley binigay lang yung pawn. Binigay lang. So, dinipensahan, inatake, tinulak, and then tinulak na naman yung pawn. Kinain yung pawn niya, gumanon, kinain. So, 2 pawns down ka dyan, Wes, tagilid ka na naman. Pero ito po ay close to equal at according sa engine evaluation, malaking chance sa matabla talaga. Nag-bishop f8 lang yan eh. Ang threat po niyan, kakainin to. Wala na yung pass pawn, kain doon. Opposite bishop kasi. So, ang ginawa is dumipensa, lumapit yung king. Ayan, gumanon yung tore. Bumishop, ayan, dumidepensa lang. Kinapture takes. At pabalik-balik lang po yung tore dito. Wala kasing improvement na magawa. No? Kasi ito pass pawn, pero ito po threat niyan pwede pa bagsakin, di ba? Ang matindi niyan itong weakness na to. Ano problema sa weakness na yan? Mamaya po pwede pong pilahan ng ganyan. So, yan na nga nangyari. Rook b7, inatake. Tumira lang ng tore doon. King move, gumanon. Rook move, humarang. Ayaw niyang papasukin kasi makakapasok check na ganun Anyway, pinalit yung tore, kinapture, takes, and then gumalaw yung bishop, tumulak ng pawn, ayan Hindi kasi madepensa, may counterplay. At ito po ay may pagkatabla na, ayan. So, madali na po ito tabla, Tinabla na nga na ng ganito lumapit yung king, tinulak, check, pinakain yung bishop, draw. Yun ang nangyari. So, ano po naging final standing after po ng labang ito? Medyo malayo si Wesley. Hindi nga siya naka 50% Pero ano ba nangyari muna sa ibang round bago ko ipakita yung final standing? Ito po yung nangyari. Si Bogdan Daniel Deyak po, tinalo ni Ali Reza. Alam niyo bang lamang si Bogdan Daniel Deyak, kaya lang nagkapanikan. Tapos, a very interesting endgame ang nangyari naman sa kabilang side, MBL versus Duda. Nanalo si MBL. Gusto ko na ipakita yung endgame na sobrang weird ito.
Dahil eto po yung posisyon, no? So, parehong magulo. Inaatakin ng puti yung king, inaatakin din ng black yung king. So, tumira po dyan, gustong matihin, di ba? Nag-rook e4. So, ito, very interesting ito kasi may mga threat na ganun. Pag kinain mo, mababasag, pero kining mo ba lang yan? Pagka king move takes, ginanon. At ito pong sitwasyon na ito, may pag ganun na mate si MBL. Napaka-weird nito, no? Na pagkatira po ng promote, capture, yung king, safe. Kasi wala po, isa lang po ang check niyan, Queen F5. So pagka-check, king move lang, wala na. Ubus na. Napilitan na lang po yan, mag Queen E5. Kasi wala na ubus na yung check. Grabe, ang weird. Tingnan niyo po itong position na to. Eto. Ang weird na safe yung king, ay na inatake. Tapos etong dalawang tore na nakabatiresya yung tatapos. At dyan po siya tinalo ni MBL. Ayan na nga, check, mga kinapture yung pawn. And ito din, parang ang weird pa rin kasi talagang wala pa lang tatapuan yan. Kuwari, chinek mo dito. Ito yung pinaka-weird dito Akala mo winning angat, diba? G4. Pasado ka, umangat na naman. Tapos, kala mo talaga mamamati. Pero walang check po yan na matino. Walang check na matino. Let's say, rook ka na naman, punta ka dito, and then, mangyayari lang yung position kanina na pagpunta dito, wala nang check. Ang safe, yung check dito, discovery, libre, hindi kakainin. Kaya, ayun, napilitan ko capture na lang dito, pero pagkaangat, rook na lang doon, pero kinapture, sacrifice, takes, check, at eto po, alam na to. Ayan. So, naparesign na dito kasi wala na to pag nag-stay ka dito, somewhere over there, susundutin ka na ng check. So, siguro ipakita natin. Siguro dito na lang, rook h7. I think mamamati ito saan ka pupunta? Dito. Ayan, mate. Ayan, mate. Dahil doon, tatlo po ang nag-tied for first. Ito po ang naging standing nila. Ipakita po natin. Ayan. Ayan po ang naging standing nila. So, anong mangyayari sa tatlong nag-tie for first? Kay Alireza, Pragnanandha at MBL, magkakaroon po sila ng three-way tie-break na tinatawag. So, magkakaroon po sila ng rapid game. At ito po ang naging resulta ng kanilang rapid game. So, sa game 1 po, Game 1 ng tie-break is magkalaban si Alireza at Pragnanandha na uwi sa tabla. Sa game 2 naman, magkalaban si MBL at Alireza na uwi sa tabla. At sa game number 3, eto po, magkalaban Pragnanandha at MBL. Anong nangyari? Bilisan ko lang to, bibilisan lang natin to ng konti. Knight F3 po tinira ni Pragnanandha. By the way, mali ako, hindi pala rapid tiebreak, blitz tiebreak pala. Kasi 5 minutes plus 3 seconds increment ang labanan. So, nag-C5 po yan. Nagtira lang po ng C4 at ayan ang nangyari. English opening. Akala ko ultra symmetrical. Hindi. Dinipor agad. Tapos yung typical, tumira lang doon. Siyempre, tumalon yung kabayo para madepensahan ng Reyna. And then, nag-develop lang. Sinipa. Inatake lang ng ganun. Ang tanong dyan, may check ka. Ano mangyayari pagka-check? Pagka-check, etong isa yung babalik. Ay, hindi. Magbibishop lang pala dito. Yun ang gagawin, Anyway, pagka Queen D8, nag-Knight D6 na nga, kinapture takes. And then, kinapture yung C4. According sa engine evaluation, lamang daw po ang item. Pero si Prag, ang bilis tumiro. Alam na alam niya. Tumira po ng Queen C5, nag-D5, and then beat. Ang bilis ni Prag. Hanip na yan. Bishop lang po sa may D7, tinakes, and then capture. Umatras yung Reyna, umatras yung bishop, depensa sa D5, nag-castling. At eto ang problema niya, hindi po makakastling ang itim. Hindi makakastling. So, nag-Queen E7 yan, kaso Queen C3 lang. Subukan mo pa rin mag-castling, tuhog ka. Yun ang problema ni MBL. At si Prag mabilis So, nag-D4 po, inatake, takes, capture, takes, and then nag-castling. So, ang ending po, na-equal na yung pawn, binalik yung pawn, nakapag-castling, pero mas lamang sa posisyon ang puti. So, ang ginawa po niyan, nag-bishop G5, nag-C5 na lang, takes, and then chumek. Nag-king move, and then rook lang sa B1. Nag-rook naman sa may D8, nag-rook sa may B2 para depensa sa second rank.
Naghahamon, dinipensahan, check. Kumapture takes, ayan, nakuha po yung open file. So this is basically equal. Ayan, no? Nakuha kasi yung second rank pala open file. Anyway, ang ginawa niyan is nag-H4 lang. Binigay lang po yung A2 pero hindi po tinigsan. Ang tinira niyan F5. Bakit? Kasi pag kinapture mo, tulak. Tapos ganun. Para dumipensa ganun, may ganun. Oh, kaya inunahan yan. Tinirahan po ng F5. Queen lang po sa may F4 na medyo magtataka ka ulit. Coach, binibigay yung pawn pero check. Yan po ang plano niyan. Tapos papasok po siguro. Kaya kining mo ba nag-E4 takes and then chumek muna, tumakbo and then kinapture. Ayun. So may check dito, kain na ganon. Ang ginawa, nag-Queen F6. Para saan? Threat ito na sinagot ng Queen E3, kinapture na yung A2 and then Queen takes C5, nag King G7, Queen E3, rook lang sa may C2, parang may pass pawn na, pero tingnan nyo nangyari dito parang sila less than 30 seconds na lang si MBL, 40 seconds si inabong si Prague, tumira po ng rook dyan. Ang ganda ng mga gustong gawing sundot na sinagot ng H5, good move daw, na tinira ng King G2, napakagandang tira din daw. Nag A5 na mali dahil may rook doon. Anong problema? Pagtakbo doon na sobrang mali, 16 seconds pagkatira po ng rooks or queens sa may A7, naparesign. Walang depensa. I mean, pwede mong depensan pa kaya mo rin mo. At dahil doon, champion si Prague. Yun ang nangyari. Kaya congratulations kay Pragnanandha. Ganun na naman. Nung nakaraan, nag-champion po siya sa Norway Chess ba yun? O Tata Steel. Basta nag-champion siya nung nakaraan, ang kalaban niya sa tiebreak match, si Gukesh. Standard yun tapos eto na naman, ganyan na naman. Grabe, no? Wow. Medyo nagpapakitang gila si Prague at tuloy sunod-sunod ang panalo Ngayon, marami ang nagsasabi sa comment, kailangan na daw mag-retire ni Wesley So kasi pangit ang laro. Well, naniniwala akong pangit ang laro ni Wesley, pero ipakita ko lang ulit sa inyo po yung standing para aralin natin ng konti. Ayan. Kasi, yes, pangit performance si Wesley dahil sa kanyang standing na pang ilan siya? Pang number 8. Actually, type for, 6 number. Anyway, pare-pareho lang naman po ang puntos niyan. Saka, pinaka gain na points for Grand Chess Tour. Ngayon, mag-retire na daw po si Wesley kasi pang number 8. Silipin niyo pong mabuti yung mga mas bata sa kanya. Ayan, si Gukesh. World champion. Pang number 9. So, ibig sabihin ba dito, kailangan mag-retire na din yan? Kasi doon nga, 3 points lang totoo po na hindi maganda yung laro ni Wesley para sa akin. At hindi lang yun, maraming beses for the past years na, 2 years na ata, na hindi na siya nagcha-champion sa mga malalaking event na tulad nito. Totoo yun pero ako maasa pa rin na may chance pang bumalik. Kasi hindi naman talaga sa lahat ng magkakataon maganda yung laro mo Medyo pangit lang talaga kay Wesley. Sunod-sunod yung hindi magagandang laro. Totoo yun, naniniwala ako wala na siya sa peak. Pero, alam niyo like nangyari kay Evan Chuk from sobrang hina na GM, champion pa yung mga kasali mga bata na tournament, diba? I think it's a matter of, ewan ko kung preparation ba to or yung sinasabi nila, humanap daw ng coach si Wesley na mag-guide sa kanya or second, natutulong sa pag-prepare. Kasi si Gukesh sobrang lalim ng mga opening prep, pati si Pragnanandha. Nakakabilib. Nagugulat ako, ginagamit nila yung mga opening na hindi naman nasikat at ang weird pero home prep na malalim. Yun ang kailangan ni Wesley, tingin ko para mas lumalim pa. Kasi mga opening ni Wesley, paulit-ulit na Alam na ng kalaban. Akin lang po ito hindi ko po sinasabing tama ako, maaling-mari ako. Ako umaasa lang talaga dahil sa support ko kay Wesley na sana magbalik ang dating Wesley So. Anyway, muli ito po yung Coach Pini Master Daniel Causo. Abangan po din nyo yung mga susunod na video. Nagmamadali ako ngayon, ang bilis ko magsalita kasi may tournament ako pero pinipilit kong gumawa ng video ngayon bago ako pumunta sa tournament. 1 oras na lang mag-start na yung tournament. Biyahe pa kami. Bye-bye po. God bless. Thank you po sa support.